Bagyong Gardo tuluyan na ngang pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ang pangatlong bagyo ngayong buwan ng Hunyo. Habang ang Bagyong Francisco naman ay tuluyan ng nakalabas sa ating PAR at meron pang isang bagong bagyo na nabubuo ngayon na posibleng maging potensyal na Bagyong Henry ayon sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Biyernes, June 26, 2026 na po tayo. Ngayong araw, dalawang tropical cyclone ang ating binabantayan. Ay ang una, ang Severe Tropical Storm Gardo na bagong pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Samantala, ang dating Bagyong Francisco na may international name na Mikhala ay tuluyan ng nasa labas ng ating PAR at patuloy ng humihina habang papalayo sa ating bansa. Mga kababayan, ang Bagyong Gardo na nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility ay namataan sa layong 1,280 km hilagang silangan na extreme northern Luzon. Ito ay lumakas na bilang isang severe tropical storm. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot na sa 95 km kada oras na may pagbugsong hangin na umaabot sa 115 km kada oras. Ang central pressure nito ay nasa 990 hectopascal. Hudyat na isa pa rin itong organisadong sama ng panahon. Sa kasalukuyan, kumikilos ang bagyo pahilaga hanggang hilagang kanluran o north-northwestward sa bilis na 25 kilometers kada oras. Napakabilis po nito mga kababayan. Umaabot naman sa 260 kilometro mula sa sentro ang lawak ng malalakas nitong hangin. Sa ngayon, ang magandang balita ay wala pang direktang banta ng landfall ang Bagyong Gardo sa alimang bahagi ng ating bansa. Ayon sa forecast, mananatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas habang patuloy na kumikilos pahilaga. Inaasahan ding lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong umaga o bago magtanghali. Habang papalayo ito, posible ring humina ang bagyo at maging isang ordinaryong tropical storm pagsapit naman ng hapon. Ngayon pa man, hindi pa rin inaalis ng Pag-asa ang posibilidad na mapanatili nitong lakas bilang isang severe tropical storm sa loob ng susunod na 12 oras. Walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa kasalukuyan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, wala pang lugar na direktang makakaranas ng mapaminsalang hangin mula sa mismo sa Bagyong Gardo. Ngunit hindi nangangahulugan ito na wala nang dapat bantayan. Habagat pa rin ang pangunahing sanhi ng pag-ulan. Bagamat malayo ang Bagyong Gardo, patuloy nitong hinihila ang hanging habagat o southwest monsoon. Dahil dito, patuloy na makakaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng kanlurang Luzon. Ayon sa heavy rainfall outlook, ngayong araw posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ang lugar ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas naman patuloy pa rin posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 mm na buhos ng ulan ang Zambales at Bataan. Ayon sa Pag-asa, mas mataas pa ang maaring maitalang dami ng ulan sa mga kabundukan at mataas na lugar. Kung paulit-ulit nang umuulan sa inyong lugar nito mga nakarang araw, mas mataas ang posibilidad ng biglaang pagbaha, pag-apaw ng mga ilog at sapa, pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubunduking lugar. Kaya pinapayuhan ang lahat ng nasa flood-prone at landslide-prone areas na maging handa at patuloy na makinig sa mga abiso ng inyong lokal na pamahalaan. Malakas na bugso ng hangin dahil sa habagat. Hindi man direktang tumama ang Bagyong Gardo sa bansa, patuloy pa rin itong pinalalakas ang hangin habagat. Ngayong araw, inaasahang makakaranas ng malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin ang malakas na bahagi ng Luzon, lalo na sa mga baybayang lugar na matataas na kabundukan. Bukas naman, inaasahang mararamdaman ang malalakas na bugso ng hangin sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Maaring makaranas ang mga lugar na ito ng biglaang malalakas na hangin lalo na kapag may mga thunderstorm o rain bands. Samantala, sa kalagayan ng karagatan, para naman sa ating mga mangingisda at mga naglalayag, narito ang kondisyon ng karagatan. Sa baybayin ng Batanes, maaari pa rin umabot ng 3 metro ang taas ng alon. Hindi inirekomenda ang paglalayag ng maliliit na bangka at demotor na bangka.
sadyang mapanganib pa rin ang kondisyon ng dagat. Samantala, nasa 2 hanggang 2.5 metro naman ang taas ng alon sa lugar ng Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Zambales, Pangasinan, Bataan at Batangas. Pinapayuhan ang lahat ng mangingisda at sea travelers na mag-ingat at kung maaari ay ipagpaliban muna ang paglalayag kung hindi naman kinakailangan. Samantala, isang potensyal na bagyo na tatawaging Bagyong Henry ang binabantayan ngayon kung sakaling pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong darating na linggo at panibagong isa pang low pressure area ang posibleng mabuo sa Philippine Sea. Mga kababayan, isang bagong weather disturbance ang kasalukuyang namumuo sa silangan ng Pilipinas. Ayon sa pinakahuling satellite observation at forecast models, posible itong maging susunod na bagyong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw. Kapag ito ang naging ganap na tropical cyclone at pumasok sa PAR, tatawagin na itong Bagyong Henry, ang ika-8 bagyo ngayong taong 2026. Kaya sa ating mga kababayang nasa Bicol Region, Visayas at Metro Manila o maging sa malaking bahagi ng Luzon, mahalagang tutukan ang update na ito dahil posibleng magdala ang sistemang ito ng malalakas na pag-ulan sa mga susunod na linggo. Talakayin natin ang pinakahuling lagay ng panahon, ang posibilidad ng panibagong bagyo at ang forecast ng Tropical Cyclone Threat Potential na inilabas ng Pag-asa at ang mga lugar na dapat magsimula ng maghanda. Mga kababayan, matapos ang paglabas ng Bagyong Francisco at paglabas ng Bagyong Gardo ngayong araw sa ating Philippine Area of Responsibility, hindi pa rin natatapos ang aktibong panahon ng bagyo sa Western Pacific. Sa kasalukuyan, mahigpit na minomonitor ng Weather Agency ang isang lumalawak na kumpol ng mga thunderstorm sa silangan ng Pilipinas sa bahagi ng Philippine Sea. Makikita sa satellite imagery na unti-unti nang lumalakas ang convection o pagbuo ng mga ulap na may kasamang malalakas na pag-ulan at thunderstorm. Ito ang isa sa pangunahing senyales na maaring magsimula na naman na umunlad ang isang low pressure area. At ayon sa iba't ibang international weather models, tumataas ang posibilidad na ang sistemang ito ay mabuo bilang isang low pressure area o tropical depression pagsapit ng Martes hanggang Miyerkules ng susunod na linggo. Sa ngayon ay hindi pa tiyak na eksaktong lakas at magiging direksyon nito. Gayunpaman, dumarami na ang forecast model na nagpapakita na posibilidad na ito'y kumilos pakanluran patungo sa Philippine Sea. Kung magpapatuloy ang ganitong development at makapasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, ito ang magiging susunod na bagyong papangalanan Bagyong Henry, ang ika-8 bagyo ng taong 2026 at posibleng unang bagyo sa darating na buwan ng Hulyo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na nasa long-range forecast pa lamang ito. Ibig sabihin, maaari pang magbago ang magiging kondisyon, lokasyon, lakas at bilis. Ganon din ang direksyon ng sistemang ito sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ayon sa forecast model, hindi pa ang malalakas na hangin ang pangunahing dapat pagtuunan ng pansin. Sa halip, ang mas malaking posibilidad ay ang pagpapalakas nito sa habagat na siyang maaring magdala ng sunod-sunod na pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Magpapatuloy sa kasalukuyang forecast, maaring makaranas ng mas madalas na pag-ulan ang Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, ilang bahagi ng Luzon at maging ang Metro Manila. Dahil dito, tumataas ang posibilidad ng localized flooding, pagbaha at sa mga mabababang lugar, pag-apaw ng mga ilog at landslide sa mga bulubunduking lugar, lalo na kung magpapatuloy ang malalakas na buhos ng ulan. Samantala sa pinakahuling Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa na inilabas kahapon, batay sa kanilang pagsusuri, maaaring magkaroon ng 3 low pressure area sa loob ng monitoring domain ng Pilipinas sa loob ng susunod na 2 linggo. Sa week 1, June 25 to July 1, inaasahang tuluyan ng lalabas ng PARs ang Bagyong Francisco at Gardo. Isang bagong tropical cyclone-like vortex ang maaring mabuo sa silangan ng bansa at may mababa hanggang katamtamang posibilidad itong maging bagyo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Habang isa pang low pressure area muli ang maaring mabuo sa West Philippine Sea, ngunit nanatiling mababa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo. Sa week 2 naman, July 2 hanggang July 8, posible pa rin magpatuloy ang aktibong kondisyon ng Western Pacific. Ayon sa forecast, ang unang weather disturbance ay maaring kumilos patungo sa Northern Luzon at Taiwan area. Ang ikalawang sistema ay maaring mabuo sa kanlurang bahagi ng PAR
at may ikatlong potential na low pressure area o LPA ring maaring mabuo sa silangang bahagi ng Pag-asa Monitoring Domain. Sa kabuuan, mananatiling aktibo ang tropical cyclone activity sa buong rehiyon. Mga kababayan, ano ang dapat nating abangan sa mga susunod na 24 oras? Ito ang pinakamahalagang dapat bantayan. Posibleng pagbuo ng isang bagong low pressure area at posibleng pangalanan nitong Bagyong Henry kapag nakapasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility at posibleng pagpapalakas muli ng hangin habagat at mas madalas na pag-ulan sa lugar ng Luzon at Visayas at posibleng pagbaha at landslide sa mga lugar na paulit-ulit nang nakakaranas ng mga pag-ulan nitong mga nagdaang linggo. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 121 verse 7 to 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Iingatan niya ang iyong buhay. Iingatan ka ng Panginoon sa iyong paglabas at pagpasok mula ngayon at magpakailanman. Mga kababayan, sa gitna ng pabago-bagong panahon at iba't ibang hamon ng kalikasan, naway manatili tayong handa, maingat at higit sa lahat ay nagtitiwala sa pag-iingat ng ating Panginoon. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood at pakikinig. Kung nakatulong sa inyo ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang ating channel upang lagi kang updated sa lagay ng panahon dito sa ating bansa. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.